officer po ito ng observer na nakabase sa Eastern Pangasinan. Vernon Galianes. Good morning po, sir. Kahit sino pong sasagot. Itong El Nino po Lumina ay matagal nang naranasan ng ating bansa. At panahon pa ng dating Pangulong Marcos. Hindi ba kaya ito ay ang strategy lang ng mga o ginagawang issue ng mga traders kasi marami na atang lumalala na ata yung monopolism dito sa monopoly para mapapansin yung negosyo nila. Actually, itong El Nino, affected talaga yung Pacific rim, yung mga countries na dito sa Pacific. Mayroong mga areas dyan na extremes yung heat. Mayroon yung masyadong mainit na lugar, doon sa kabila naman masyadong malamig. Pagka malamig yun yung La Nina, pagka mainit yan yung El Nino. Dito sa Pilipinas, hindi lahat po ng parte ng Pilipinas ay affected ng El Nino. Alam nyo, dito sa Pilipinas, mayroong apat na klase ng climate dito sa Pilipinas. Type 1 climate, yun yung pronounced wet and dry season. Yun po yung Region 1 saka Region 3, Central Luzon. Type 2 climate, mayroong pronounced wet season, pero hindi pronounced yung dry. Type 3, ganun din. Tapos yung type 4, yun yung walang talagang all throughout na may tagulan. Yun sa Mindanao yun. So, ang affected dito, lalo na dito sa El Nino ngayon, is yung Region 2. Type 2 sila eh. Inaasahan nila na hanggang March, mayroon silang ulan. Pero pagdating ng December, hindi na sila nakaranas ng ulan. That's why, yung mga areas planted to rice and corn na umaasa sa ulan, sila po yung affected. Dito naman sa Region 1, dito sa Region 1, yung mga magsasaka po dito, matatalino po sila. Huwag natin silang ismulino. Magagaling po yung ating mga magsasaka dito sa Region 1. Yung mga magsasaka, pag nagtanim during dry season, hindi yan magtatanim kung wala siyang pagbubunan ng tubig. So, that's why kahit na ganito ang climate natin, magaganda ang ani natin pagdating ng dry season dahil mayroon silang patubig. Kung hindi man sa National Irrigation Administration, may sarili sila na water pumps. So, I don't think na yung El Nino issue na ito ay gawa-gawa lang ng mga traders o mga middleman. Actual na po ito na nangyayari. Actual na po na nangyayari at sana po umpisahan na natin na mag-reforestation. Yun po yung dapat nating umpisahan. Kasi kung titignan nyo na ngayon, pagdating sa, ito lang, obserbahan nyo lang, pagka umulan ng malakas sa taas, in 2 hours, 3 hours time, andun na po yung tubig sa China Sea. Noon, pagka umulan dyan sa taas, matagal pa nabababa yan. Hindi mo makita na lalabo yung tubig sa ilog papunta sa China Sea. Ngayon po, in 2 or 3 hours, kita mo humaragasan na yung tubig na malabo. Yan yung galing sa taas. Okay, siguro kontento na rin si Vernon doon sa paliwanag. And may follow-up ko ba? Bali, parang lang po yung ang ibig kong sabihin po yung pag-export. Kailan po kaya maranasan ang bansa natin na pag-export kagaya ng ginagawa sa panahon ni Apo Marcos? Tulad ng sabi ng aming executive director, dalawa lang naman na factor yan eh. It's yung gumagamit, yung population natin, at pangalawa, yung area ng production natin. Dalawa lang naman na factor yan eh. It's either maibaba natin yung ating population na nagre-require ng pagkain at saka damihan natin yung mga areas na tinatamnan natin ng palay.
So, yun lang po. Dito sa Department of Agriculture, may target po kami na by year 2013, we'll be attaining the self-sufficiency in rice. Dapat mataas ang mortality. Hindi lang po. Ang assumption namin doon is maintain yung population at 90 million. We are promoting modern technologies, advanced technology to increase the production per unit area. Ang production, seasonal production yield natin ngayon is 3.8 metric tons per hectare. So hopefully we could raise that to 5 metric tons per hectare by Pero hindi naman po lumalawak yung lupa natin. Totoo po yun. Mas nababawasan pa nga. May karagdagang statement ata Simon ng NFA. Habang tayo nagtatanim ng puno sa mga bata, Oo. ay siguro samantalin natin ang pagkakataon upang iparating din natin sa ating mamamayan sa pamamagitan ng ating sa mga partners natin sa Mediano kayo na dapat siguro magtipid tayo sa pagkain. Dahil una, ayon sa pag-aaral o sa pananaliksik, ang isang mamamayang Pilipino ay nakakapag tawag ito, may nasasayang na itatapon na 14 na gramo ng bigas. Itong 14 na gramo ito ay katumbasan ng isang kutsara ito. No, kung isang kutsara na ba na natatapon ng isang Pilipino, 91 million Pilipinos tayo, ang katumbas po nito ay may sa 25,000 bags sa isang araw. So sa loob ng isang taon, ay may pong 9 na milyong kaban ng bigas. So ito ay nagkakahalaga ng about 6 billion pesos. So malaki po ang savings ng ating pamahalaan kung bawat isang Pilipino ay makakapagtipid na bawasan ng sumobra ng kakainin ng isang kutsara. So yun po sa na nais natin iparating sa ating mamamayan sa pamamagitan ninyo na kailangan pong pagkain ay pahalagahan, kakulangan sa bigas ay iwasan. Yes,